May ganap kami dito sa bahay kaya nagluto ako ng kaunti. Itong niluluto ko ngayon, request to ni Isdi at ng mga chikiting Binabad ko na muna yan sa mga pampalasa. Pagkatapos dito sa kawali, nagisa ako ng sibuyas at bawang. Tsaka ko naman yan nilagay itong nakababad ko ng karne. Nagluto nga rin pala ako nitong paborito nilang tokwa. Dito sa kawali na pinaglutoan ko doon kanina sa karne, dito ko na niluto itong tokwa kaya may ganyang kulay nga sa mga gilid-gilid. Hindi ko na hinugasan pa yung kawali dahil galing na nga sa initan yung mga kamay ko. Pagkatapos ko nga maisalin yung niluluto kong karne, sunod ko naman na niluto itong tokwa. Ilan lang naman kami na andito sa bahay kaya itong niluto kong Shanghai ikaunti lang dahil hindi naman niya ako mahilig mag-imbita pagka may ganap kami dito sa bahay. Pagkatapos ko naman maiprito lahat ng Shanghai na nagawa ko, sunod ko naman na niluto ay itong manok. Medyo marami nga itong prinito kong manok, medyo marami kasi yung nabili ko. Hindi ko nga sana lulutuin yan lahat dahil medyo marami nga. Ang balak ko ilalagay ko na muna sa freezer para sa susunod na mga araw pambaon na ng mga chikiting ko. Kaya nga lang naisip ko naman na baka may biglang pumunta nga dito sa bahay kaya niluto ko na nga lahat at para may maihain ako. Paborito ko yung pansit bihon. Yung mga chikiting ko gusto rin naman nila yung kaya lang mas paborito nga nila yung spaghetti. Kaya ito nagluto nga ako ng patsambang spaghetti. Hindi ko gaanong alam yung pagluluto nga nito dahil yung palagi ko nga niluluto ay yung pansit bihon. At dahil nga ako yung tagaluto dito sa bahay, hindi naman pwede na yung mga paborito nga lang nila yung lulutuin ko. Hindi ako papakabog dapat. Kaya nagluto nga rin ako nitong paborito kong pansit bihon. At dahil nga may naluto naman na akong spaghetti para sa mga chikiting ko, dito sa niluto kong pansit bihon, hindi na ako nag-adjust. Hindi ko na gaanong niluto pa yung mga gulay. Parang half cook nga lang yung pagkakaluto ko. Pagkatapos malalaki yung pagkakahiwa ko sa repolyo. Pagkatapos ko naman maigisa yung gagawin kong lumpiang Shanghai, sunod ko naman yan na inasikaso ay itong tokwa. Sinunod ko sinalang itong tokwa dahil nga pagkatapos ko maiprito, papalamigin ko pa yan pagkatapos gugupitin niya sa medyo maliliit. Pagkatapos ko maiprito lahat ng tokwa, sinalang ko na nga rin kaagad itong na-marinate ko ng karne. Naggisa lang ako dyan sa kawali ng sibuyas at bawang pagkatapos pinaglalagay ko na nga itong baboy. Puro patsamba nga lang itong pagluluto ko dahil yung madalas ko lang naman lutuin dito sa bahay ay paksiw pagkatapos sinabawang mga sari-saring gulay. Kaya puro patsamba nga lang yung paglalagay ko ng pampalasa dito sa niluluto. Since galing na nga sa initan yung mga kamay ko, kaya pagkatapos ko nga maisalin yung niluluto kong karne, hindi ko na nga hinugasan pa itong kawaling pinaglutuan ko. Dito na ako nag-isa ng para naman dito sa tokwa. Wala kasi dito sa bahay si Isdi habang nagluluto nga ako, kaya wala akong tagahugas. Kami lang din naman yung kakain nito, kaya hindi ko nang hinugasan pa itong kawali. Pagkatapos ko nga maisalin yung niluto kong karne. Diyan ako nag-isa ng mga pampalasa para dito sa niluluto kong tokwa. Pagkatapos diyan ako naman nilagay itong mga tokwang ginupit ko into cubes. Marami itong tokwang nabili ni Isdi pero nung niluluto ko na parang kaunti lang. Paborito pa naman yan ng mga chikiting ko at panigurado ay mabibitin niya sila. Pagkatapos ko mailuto at maisalin niya yung tokwa, binabad ko na muna yung kawali dahil mamaya nga doon ako magluluto ng pansit pati na nga rin ng spaghetti. Dito sa napakaliit naming kawali, dito na nga ako nagprito. Una kong prinito yung Shanghai, pagkatapos ng 2 piraso na nga lang yung natitira dyan sa kawali. Sunod ko naman ang pinaglalagay nga yung hotdog. Yung iba niyang panglagay ko nga sa spaghetti. Pagkatapos ito naman lalagyan ko yan ng marshmallow. Tapos ko na nga mailuto yung mga hotdog, hindi pa nga naluluto yung 2 pirasong Shanghai na natitira. Kaya sinalang ko na nga rin kaagad itong ipanglalagay ko nga sa pansit. Habang nagpiprito ako kanina ng Shanghai, tinabi ko na nga lahat ng mga ipiprito ko para sunod-sunod ko na nga isasalang. Itong lutoan kasi namin single burner lang, kaya pa isa-isa nga lang yung salang. Matagal ko na nga gusto bumili ng double burner na stove para nga pagka may mga niluluto ako, pwede ko nga pagsabayin isa lang yung dalawa. Kaya nga lang yung space naman namin dito sa may lutuan inapakaliit. Pagka nagpalagay pa nga ako ng patungan namin ng double burner na stove dito sa gilid, baka mahirapan na nga kami dumaan. Kaya hindi na nga muna, parang unahin ko na nga lang muna yung medyo malaking bahay. At sabi ko nga kanina habang nagpiprito nga ako nung Shanghai, tinabi ko na nga lahat ng mga ipiprito ko. Kaya pagkatapos ko nga maisa lang yung para naman sa pansit, sunod ko na prinito ay itong ganito nga ang diskarte ko pagka nagluluto ako dahil maliit nga lang yung lutoan ko at isang salangan nga lang yung pwede. Kaya lahat ng mga ipiprito o kaya mga igigisa, pinagtatabi-tabi ko na yan para sunod-sunod na nga yung paglalagay. Iprito ko na nga lahat ng manok, sunod ko naman na niluto ay itong spaghetti. Itong pinaglutoan kong kawali, yan yung pinaglutoan ko kanina na parang nangingitim na. Binabad ko na muna yan pagkatapos nagpahinga ako saglit bago ko hugasan. Puro patsamba nga lang itong pagtitimpla ko sa mga niluluto ko dahil hindi naman yan yung mga linyahan ko. Madalas kasi na niluluto ko ay yung mga gulay lang pagkatapos isdang paksiw. Pero sinisigurado ko naman na bago ko nga hanguin yung mga niluluto ko, ipasok sa panlasa ng mga chikiting ko pati na nga rin ni Sila kasi yung mga pinaglulutoan ko nito kaya kailangan nga yung mga niluluto ko ipasok sa mga panlasa nila. Bahala na nga kung may makikitikim o makikikain dahil hindi naman niya sila yung pinaglulutoan ko nito. Kaya yung sinusunod kong panlasa nito ay yung mga chikiting ko pati na nga rin yung panlasa ni Nakapagluto na nga pala ako ng spaghetti para sa mga chikiting ko. Kaya dito sa niluto kong pansit bihon, yung panlasa ko na yung nasunod. Pagdating sa pansit, gusto ko half cook nga lang yung mga gulay. Kaya ganun nga yung ginawa ko. At mas gusto ko nga rin pala na medyo malalaki yung pagkakahiwa sa repolyo. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!